Pag-iyak, paggawa ng eksena at pagbabanta na magpapakamatay ay specialty ni Evelina. Ginagamit niya itong panakot upang makuha niya ang kanyang mga nais. Alam naman ni Shera na kahit yun ay salitain lang ng kanyang magaling na kapatid ay agad nang maniniwalang kanyang ina at susundin na nito kung anong nais ni Evelina. Talagang ang talento nito ay nag-uumapaw na kung papalarin sana itong maging artista ay siguradong magiging best actress. Kahit na alam na niya kung anong isasagot sa kanyang ina, talagang hinihintay niya itong sumagot. Nakakatawa yun para sa kanya dahil parang nanonood siya ng isang teleserye na alam na niya ang katapusan. Tulad ng kanyang hinala, muli na namang gumana sa kanyang inang pakulong yon ni Evelina. Awang-awa to sa kanyang kapatid at hindi maipintang muka habang patuloy na hinahagod ang sariling ulo ng marami ng uban. Sa tingin ni Simang, talagang matanda na siya. Sa tulong ng kanyang mga balae, gumanda ang kanyang buhay na kinainggitan ng iba. Subalit, dahil din dito, halos hindi niya na mabuhat ang problemang dumarating ng sunod-sunod sa kanila. Nasaktan niya na ang anak niyang si Shera, kaya naisip niyang kahit si Evelina man lang ay matupad ang pinapangarap. Hindi niya na iniisip kung patas man ito o hindi. Wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, kahit isa man lang sa mga anak niya, ay mabago niya ang takbo ng buhay. Hindi maiwasan ni Shera na sumakit ang kalooban dahil sa tagpong iyon. Napahawak siya sa kamay ni Douglas ng mahigpit nang hindi niya namamalayan. Masyado siyang marupok kaya labi siyang naiinis sa kanyang sarili. Ramdam ni Douglas ang lakas ng pagkakahawak ni Shera sa kanyang kamay. Nilingon niya ito at nakita niya ang sakit sa mga mata ng babae. Makasarili ang kanyang ama. Kaya padalos-dalos itong nag-iisip at sinasagasaan ng damdamin ni Shera. Naawa naman siya sa kanyang asawa at dapat niya itong ipagtanggol dahil alam niya sa kanyang sarili na mahal niya ito. Subalit ang tingin ni Antonio sa kanyang isang babala na huwag siyang makialam. Kaya pinili na lang niyang manahimik bilang paggalang dito. Kapag naging tunay na tagapagmana siya ng pamilya nila, una niyang aalisin sa landas niya ang kanyang tito. Pagkatapos, maaari siyang gumamit ng ilang mga panlilinlang at pambablackmail. Alam niyang babalik na sa kanya si Shera kapag ganun ang kanyang ginawa dahil wala na itong tagapagtanggol. Mababawi na niyang pagmamahal ng babae. Ngunit ang malaking katanungan para sa kanya, kaya ba niyang labanan ang kanyang ama? Kaya ba niyang sawayin ang kagustuhan nito? Pagkatapos ng isang sandaling katahimikan, tumanaw si Simang ng malungkot at sa wakas ay gumawa ng kanyang desisyon. Shera, ibigay mo mga shares na nakapangalan sa'yo kay Evelina bilang dowry, bilang gantimpala sa pagpapalaki sa'yo. Mom, alam mo ba ang sinasabi mo? Maluha-luha ang tinig ni Shera. Hindi niya nakikita ang kanyang sariling ekspresyon, pero mahihinuha niyang napakasakit nito. Ang mga shares ay iniwan sa akin ng lolo. Pinapaabot mo ba sa akin na ibigay kong mga shares ko kay Evelina para sa pagpapakasal niya sa asawa ko? Isa yun sa nakakahiyang maririnig ng isang magulang mula sa kanyang mga anak. Hindi maiwasan ni Simang na manginig matapos marinig ang sinabi ng anak. Ngunit narito na sila sa kahiyahiyang sitwasyon na ito, kaya kailangan niya na itong panindigan. Tinitigan niya ng matalim ang kanyang anak sa hinawakan ng kamay ni Evelina na tila ba doon ito kumukuha ng lakas. Hindi ba nais mo namang makipaghiwalay kay Douglas? Ito na, binibigyan na sa iyong kahilingan mo. Natigilan si Gaston matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Akala niya naawa pa ito sa kanilang anak ngunit hindi. Hindi niya inakala na mas malapit na pala ito kaysa sa kanya. Ngunit lahat ng tao ay may makasariling layunin at anuman ang sabihin ni Shera, hindi niya dapat kayang matalo si Evelina. Kahit saang anggulo sa puso ng kanyang mga magulang, natatawa si Shera habang naiiyak sa narinig mula sa kanyang ina. Halata sa kanyang tinig ang matinding sakit na latay mula sa sarili niyang kadugo. Hindi ko kailangan ng kondisyon na nais nyo. Ipinapakita nyo lang sa akin na hindi talaga kayo patas magmahal. Talagang naiinggit ako kay Evelina, pero kahit nais kong hiwalayan ng aking asawa, hindi ko kailanman papayagan si Evelina na makuha niyang kanyang gusto. Walang matutupad na pangarap yung anak ninyo kung hindi maging isang kabit habang buhay. Ma'am, tama na. Ang nais talaga ni Shera ay magdusa ako. Hinawakan ni Evelyn ang braso ng kanyang ina at namumula ang mga mata habang naglilitan niya. Alam naman niya na nagmamahalan kami ni Douglas pero ninakaw niya ito sa akin upang mapaghigantihan ako. Ginagamit pa niya kay Douglas ang pagkakamali namin.
para patuloy akong baliwalain ni Douglas. Sinisira niya ang pagsasama naming dalawa. Evelina, akala mo ba talaga walang kapantay ang kagandahan mo? Sarkastikong sabi ni Shara habang bahagyang nakangiti at naniningkit ang mga mata. Matagal na nakikipaglaro si Douglas sa iba't ibang babae sa labas. Kung ikaw ang totoo niyang mahal, bakit wala kang kaalam-alam tungkol dito? Sa bagay, normal lang naman yun dahil matagal ka nang nakakapit kay Douglas na parang linta. Baka nananawa na rin siya sa'yo. Ano sa palagay mo? Napakagitlabi si Evelina at tinitigan si Douglas na may hinanakit at lungkot. Dahil nasa panig niya si Simang bilang matibay na suporta, alam niyang hindi siya matatalo ni Shera. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya nasasaktan. Tama na, malamig ang tinig ni Simang, ibinagsak ang kanyang mga kamay sa lamesa na naging dahilan ng pagkabasag ng tasa. Shera, ibalik mo ng mga shares. Kahit na mamatay pa kaming dalawa ni Alfonso para sa amin, hindi ka namin kailangan. Huwag ka na magpapakita kahit sa harapan ng aming bangkay. Namulang mukha ni Shera, inalis niyang pagkakahawak ni Douglas sa kanyang kamay at tumatras ng 2 hakbang. Halos matumba siya at mahina niyang nasambit. Mama, ikaw. Aling Simang, malamig na singit ni Eros sa usapan ng mag-ina. Hindi niya kayang panoorin pinagtutulungan ng mga to si Shera. Gaano mo man siya pilitin, hindi niya maibibigay ang mga shares na yun. Napakunot ang noon ni Simang na marinig ito. Bigla siyang kinabahan. Anong ibig mo sabihin, Mr. Bustamante? Muling nagsalita si Eros sa harapan nila. Ano ang ibig kong sabihin? Saka siya bahagyang ngumisi na tila alam na niyang magiging reaksyon ng lahat. Dahan-dahan niyang tinignan ng kanyang kapatid na si Antonio na noon ay hindi na maipinta ang mukha. Habang nagpapatuloy sa pagpapaliwanag. Nasa akin ang mga shares ni Shera. Ilang araw na nakakalipas. Binigyan niya to sa akin. Maaari naman natin itong pag-usapan, kuya, kung gusto mo lang naman. Habang patuloy na nagsasalita si Eros, pinigilan naman ni Shera ang kanyang paghikbi sa kanyang lalamunan. Saka wala sa sarili na patingin kay Eros. Ang kagapuhan nito ay nakatatak sa kanyang mga mata. Kung hindi man sila magiging magkasama sa hinaharap, hindi niya malilimutan ang tagpong ito, kung saan pakiramdam niya ay nag-iisa lang siya. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli na naman siyang sinalo ng lalaki. Nakaramdam siya ng lubag ng loob at unti-unting naantig sa ginawa nitong pagtulong. Ramdam niyang hindi siya nag-iisa sa mapang-aping mundong kanyang ginagalawan. Matapos yung sabihin ni Eros, biglang nag-ibang reaksyon ni Antonio at ni Douglas para silang binuhusan ng suka sa putla. Napatitig sila kay Eros at inalam sa reaksyon ng lalaki. Kung may katotohanan ba? Ang binitawan nitong salita, malamig na tinitigan ni Antonio ang kanyang kapatid bago nagsalita. Eros, wag mong haluan ng kalokohan ng usaping ito. Madali namang alamin kung kanino nakapangalan ng mga shares na yon. Mukha ba ako nagbibiro, kuya? Masyado na ako matanda para dyan. Malinaw na matatag ang sinabi ni Eros. Naupo siya sa isang single na sofa at nagdikwatro ng kanyang mga binti. Habang may ngiti sa kanyang mga labi, nasaksihan niyang kahiyahiyang kalagayan ngayon ng kanyang kapatid upang hindi mapansin ni Douglas. Nasa pangalan na muna ni Shera ang lahat, subalit meron na kaming pinipirmahang kasulatan na nagpapatunay ng mga shares sa hindi talaga sa manugang mo. Natatawa si Eros habang nakikitang itsura ng kanyang tusong kapatid, kaya siya na mismo nag-offer dito. Kung hindi ka pa rin naniniwala, maaari nating ipasan kay Eric ang kopya ng napagkasunduan namin ni Shera. Gusto mo ba? Biglang lumamig ang mga mata ni Antonio na marinig ang sinabi ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga daliri na tumutuktok sa mesa ay maputla, dulot ng anemia. Masamang hilat siya ng kanyang muka at salubong ang kanyang mga kilay na tila ba nagbabanta ng isang pasabog na galit. Matagal siyang nag-isip ngunit hindi pa rin niya matukoy kung totoo nga ba ang sinabi ni Eros. Kaya't ibinaling niyang tingin kay Shera na tila natulala. Shera, totoo bang sinasabi ni Eros? Tanong niya. Oo, sagot ni Shera habang bahagyang ngumiti ang kanyang magandang labi. Napakakalmado ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Eros na tila nagpapatahimik sa kanyang galit, lungkot at pagkabahala. Hindi na rin niya nilagyan ng galang ang kanyang pagsagot dahil harap-harapan na niya namang siyang tinatarantado ng kanyang biyanan. Huminga siya ng malalim at sa maikling sandali, muling naging kalmadong kanyang kalooban. Sa mahinahong tinig ay sinabi pa niya. Totoo ang sinabi ni Tito Eros, binigay sa akin ni Lolong mga shares na yon. Ano man ang gusto kong gawin sa mga to ay desisyon ko na at wala itong kinalaman sa kahit na sino sa inyo. Akin yun.
Kahit hindi nangyaring eksenang ito ngayong araw, matagal niya nang pinag-isipan ng paglipat ng share sa kanyang tito. Ngunit hindi niya ito naituloy dahil sa pagsusumamo ng matandang ginang. Ayaw niyang masirang pamilyang Bustamante na itinaguyod ni Lolo sa kamay ng kanyang tito. At ayaw rin niyang mapasyakamay ni Douglas ang pamumuno sa kumpanya nang walang kahirap-hirap. Kung kailangan niyang pumili sa dalawa, natural na pipiliin niya si Eros. Tungkol naman sa hinaharap, kailangan na lamang niya itong harapin ng dahan-dahan. Sa simpleng kumpirmasyon na yun, tuluyan na nabasag ang mahinahong maskara ni Antonio. Galit siyang napangiwi at mariing inutusan ng kasambahay na paalisin sila. Kung ganun, imposibleng makapasok si Evelina sa pamilya namin bilang asawa ni Douglas. Lahat kayo nakakita sa asal ni Shera. Simula ngayon, hindi na susuportahan ng pamilya namin ang pamilya niyong mga hampas lupa. Mas mabuting alagaan yung anak ninyo at ang sarili niyo. Ilabas niyo na sila. Napatayo si Alfonso sa gitna ng pagkakataranta. Ayaw tanggapin ang ganong kalupit na realidad. Mga balae, sandali lang. Pag-usapan natin to. Hindi ba't sinabi rin ni Mr. Bustamante na kahit ibinigay niya kay Shera, ang lintik na batang yan. Ang mga shares, ikaw pa rin nakakatandang kapatid. Isang salita mo lang, may babalik mo rin naman yon. Halos matawa na lang si Antonio sa ilusyon na yun ni Alfonso. Iwinagayway niyang kamay na may pagkairita. Hudyat sa mga kasambahay na paalisin na sila. Kahit nga wala nang pakialam sa kahiyan ng pamilya. Lubos nang nataranta si Evelina. Naupo siya sa kinatatayuan at mahigpit na kumapit sa manggas ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit ang kasambahay. Na dati minamaliit niya, may nakakalokong ngiti sa labi nito at patuloy na tumutulong kanyang mga luha. Layuan niyo ko, huwag niyo akong hawakan. Hindi ako aalis. Akong ina ni Thea. Bakit hindi ako pwedeng mapangasawa ni Douglas? Dahil lang kay Shera? Douglas, iligtas mo ko. Pero ang taong kanyang inasahan, si Douglas ay nakatitig pa rin kay Shera na parang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwalang hindi alam ni Shera ang kahulugan ng mga shares na yon. Alam nitong mahalaga sa kanyang mga yon. Ngunit pinili pa rin ito na ipagkanulo siya ng walang pag-aalinlangan. Pinili ng kanyang tito at ibinigay sa iba na mapakahalagang bahagi ng kumpanya. Paano siya nagawang traidoring ng gano'n ng kanyang asawa? Totoo bang minahal talaga siya nito? Napansin ni Shera ang titig na yon ni Douglas. Tumingala siya ng walang emosyon at agad siyang nabigla na hindi naitagong pagkadismaya sa mukha ng lalaki. Nagkakamali lang ba siya ng tingin o nakalimutan na ba kaagad ni Douglas ang lahat ng malulupit na bagay na ginawa nito sa kanya noon? Ang magbalik ng kabutihan, kapalit ng kasamaan ay para lamang sa mga banal. Mukha bang ganun siya? Sa tingin ba niliisa lang siyang taong madaling apihin? Sa gitna ng alingaw-ngaw ng mga sigaw ng mga kaluluwa at asong gubat sa silid na pamilya ni Shera. Mahinahong tumayo si Eros at tinaya si Shera na may ngiti sa labi. Ang kanyang boses na mababa at may halina ay naging kaaya-ayang tunog sa gitna ng kaguluhang yon. Shera, sabi ni Mamay, mawawalan siya ng gana nitong mga nakaraang araw at gusto raw niya na matikman ang cookies ni ikaw ang nag-bake. May oras ka ba? Maaari mo bang gawin yon? Saglit na sumulyap si Shera kay Douglas at nagmamadaling tumangot sumunod sa lalaki. Palabas ng study room, sa huling sandali bago tuluyang magsara ang pinto, bigla na lang tila tumandang tinig ni si Mang. Evelina, tama na. Nangako si Mama na hanap siya ng paraan para sa'yo. Sumakit ang ilong ni Evelina at tahimik siyang naglakad ng mabilis. Gustong-gustong makalayo sa lugar na yon. Naunawaan naman ni Eros ang laman ng kanyang damdamin. Isang mahabang hakbang lang at kagad siyang nakasakay sa dalaga. Magkasabay silang naglakad ng matagal. Pagdating nila sa hardin, sinalubong sila ng malamig na hangin ng Vermont. Bahagya nitong ginising ang ulirat ni Shera. Tito, isang patak ng luha ang bumitin sa mahabang pilik mata niya. Ngunit akala niya na itago niya ito ng mabuti. Tinignan niya ang lalaki na may pag-alala sa mga mata. Sa tingin mo ba, guguluhin ka nila ng dahil sa mga shares? Sa loob lang ng 2 oras, ganap ang nagbago ng pananaw niya kay Antonio. Naubos ang dati niyang paghanga sa matandang lalaki. Mabigat ang buntong hininga ni Eros sa kainangatang kamay at marahang pinunasan ng luha ni Shera. Ang init at lambot ng luha sa kanyang daliri ay nag-iwan ng kakaibang init sa kanyang balat. Ang kilos niyang yun ay may halong kahulugang hindi masabi. Numulang pisngi ni Shera. Agad niyang kinusot ang kanyang mga mata at pinilit maging kalmado. Tito, gusto ko marinig ang totoo. Siguro, sagot ni Eros habang bahagyang binababa ang tingin. Tila may pagkabigong hindi maitago. Alam niyang hindi tinatanggap ni Shera ang mga paligoy-ligoy na sagot kaya't nagbigay siya ng malinaw na paliwanag.
Ang tunay na dahilan ng pagbabalik ng kapatid ko sa bansa ay si Douglas. Determinado siyang mapasa kami niyang kumpanya. Kung ganun, hindi mo dapat hayaan na magtagumpay sila. Sabi ni Shera habang nagmamasid sa paligid na parang may hinahanap na panganib. Hindi niya alam ng kilos niyang yun ay sobrang cute sa paningin na tila isang pusang nakataas ang balahibo. Natawa si Eros sa nakita at hindi napigilang ngumiti. Shera, ako nang bahala. Hindi mo na kailangan mag-alala. Alam ko naman, bulong ni Shera, na may konting pagkapahiya. Sabay-sabing, yung natitirang mga dokumento ng shares ay nakalak sa safe. Sa studio, kailan ba natin pipirmahan ang kontrata na sinasabi mo noon? Natigilan si Eros matapos marinig yun at nang muli niyang titigan si Shera. Naging malalim at mahirap basahin ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa'y bahagyang kumurba ang kanyang mga labi. Shera, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga shares na yon? Kung i-convert sa pera, sapat na yun para hindi ka na mag-alala sa buong buhay mo. Alam na lahat ng shares ng Bustamante Group ay may mataas na halaga, pero bihirang mailipat o maibenta sa merkado. At ang sinasabing hindi na kailangan mag-alala habang buhay ay isang understatement lang. Ngunit tumitik si Shera at seryosong sumagot. Maayos naman ang takbo ng Mavilus ngayon at binibigyan mo rin ako ng mataas na sweldo. Kahit na mawala ang shares na yun, hindi naman ako magugutom. Para sa kanya, kahit binigay sa kanya mismo ni Lolo ang mga shares, hindi niya to tinignan na parang karapat-dapat yun sa kanya. Pakiramdam niya pansamantala lang itong iniwan sa kanya upang ingatan. At tungkol sa ideyang akuin ito para sa sarili, ni minsan hindi niya naisip yon. Hindi naman siya ganun kagarapal para gawin yon. Bukod pa dyan, maliban sa pagkuha ng private detective para hanapin ang kanyang anak, palagi siyang matipid at wala namang matinding pangangailangan sa pera. Dahil doon, prangka siyang tumugon kaya hindi kaagad nakaimik si Eros. Makalipas ang ilang sandali, tila bahagya siyang natawa. Halos hindi sinasadya. Kung kusa mong binibigay sa akin ng mga shares, ibig bang sabihin nun, ay maaari ko nang gawin ng kahit na anong gusto ko sa Bustamante Group. Tungkol dyan, bahagya na pangiwi si Shera. Hindi alam kung paano sasagutin yon. Kung oo ba o hindi, bagamat ilang beses na siyang nagkwentuhan ng matandang ginang tungkol sa nakaraan ng pamilyang Bustamante. Masyadong malabong mga detalye nun. At dahil doon, alam niyang maraming bahagi ng kwentong hindi pa niya naunawaan. Lalo na kung bakit nais ni Eros na wasakin ang kanyang kumpanya. Gayunpaman dahil hindi niya alam ang buong kwento, anong kwalifikasyon na meron siya upang husgahan kung tama o mali ang kanyang tito. Wala siya sa posisyon para magbigay ng saloobin dahil wala siyang alam sa mga pinagdadaanan nito. Maraming mga katanungan ang dumaan sa kanyang isipan at ang mga mata niya nakatutok sa lalaki. Hindi kayang alisin ang tingin na matagal na oras. Ang lalaking ito ay nakatayo sa harap niya, tinitingnan siya na may ngiti. Parang napaka-perpekto at napaka-mature ng itsura ng lalaki. Napakagwapo nito, halatang malasakit sa mukha nito. Kapag nakatagpo ang babae ng ganitong uri ng lalaki, malamang hindi niya rin malilimutan kahit kailan. Ngunit karamihan sa mga kababaihan sa mundong ito ay naakit sa sobrang kagapuhan at malamig na ugali niya. Ngunit hindi nila naisip na kahit gaano pa kaperpektong tingnan ng isang tao, hindi siya pinanganak ng walang kalaban at ang proseso ng ganitong tagumpay ay lubhang masakit. Kaya kahanga-hanga si Eros dahil nalagpasan niya ang lahat ng pagsubok niya sa buhay at nanatiling matatag, kaya karapat-dapat ito sa atensyong natatanggap nito. Ang mga hindi kayang magtiis ay kadalasang nagtatapos sa isang malupit na paraan. Yung mga hindi kayang maghintay, sila yung napag-iiwanan. Gayunpaman sa kabila ng yaman at katayuan ng pamilya Bustamante, bakit kailangang umalis ni Eros ng murang edad at bumalik sa Pilipinas upang pamunuan ng kabuuan ng sitwasyon pagkatapos ng maraming taon ng pagkawala nito? Kung ikukumpara, si Antonio na half-brother ni Eros ay may katulad na karapatan sa kumpanya gaya ng kanyang tito. Ngunit sa halip na manatili sa Pilipinas, nagtungo to sa abroad upang magpagamot at hinayaan ni Douglas sa Pilipinas. Namuhay sila ni Elizabeth sa abroad na masagana. Napagtanto ni Shera na marahil napakalungkot ng kabataan ni Eros dahil na rin sa agwat ng edad ng magkapatid. Tito, hindi ko lang alam kung paano sasagutin ang tanong mo. Ang matamis at malambing na tinig ni Shera ang bumasag sa kanilang katahimikan. Nakatingala naman si Eros sa mga ulap na gumugulo sa langit. Pagkarinig ng mga sinabi ni Shera, nakangiti niya itong tinignan. Siyempre, alam niya kung gaano kabigat ang tanong na yon at hindi niya inasahan ang sagot ni Shera. Subalit itong muling nag-explain. Ganito na lang, nais ko sanang isipin na binigay sa akin ni Lolo ang mga shares na yon na may layunin. Marahil ay dahil nasahan niyang darating ang araw na to. Naalalang matandang nagmahal sa kanya
Ang liwanag sa mga mata niya may lungkot, ngunit kailangan niya magsalita. Alam niya na hindi ko kailanman pinag-interesan ng kayamanan ng pamilya. Kaya pinagkatiwala niya to sa akin. Umaasa siyang makakagawa ko ng isang maayos na desisyon tungkol dito. Dito tumigil siya sandali at isang ngiti ang sumiksik sa mga sulok ng kanyang pulang labi at nagsalita siya ng walang pag-aalinlangan. Ngayon ang aking pagkakataon na maniwala sa'yo. Alam kong ito ay para sa'yo. Naniniwala siya sa lalaki kaya kahit nasisirain man ito ang Bustamante Group, handa siyang tumayo sa tabi ng lalaki. Kahit na ang kanyang desisyon ay mukhang hindi ka panipaniwala sa iba, para sa kanya yun ang tama. Ang dilim ng mata ni Eros ay biglang nawala, tinignan siya ng lalaki sa hindi maitindahang paraan, na may malamlam na ekspresyon na walang makakapagsabi kung ito'y natutuwa o galit. Nakikita niya ng bawat salitang binanggit ni Sherry nagmula sa kanyang puso, kaya't itong nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Ang tiwala ay madaling sabihin, ngunit nagtapos ng mga taon ng pagsubok sa mundong nanggigosyo. Alam niya kung gaano kahalagang tiwala. Hindi labis ang pagsasabi nito'y walang halaga. Shera, sa harap ng kanyang mga malinaw na mata, nagbuntong hiningang lalaki na walang magawa at isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang madilim na mga mata. Palagi mo kong ginugulat. Tipikal na matalino at maganda si Shera. Nakakaakit ng hindi nito namamalayan. Kahit gaano siya kakalmado at kakontrolado, siya pa rin ay isang lalaki. Tumingin si Shera sa lalaki. Hindi sigurado kung pinupuri siya nito at ngumiti ng may pag-aalinlangan. Labis ng paghahangang nadarama ni Eros para sa babaeng to, na may malawak at matatag na pagkatao. Mr. Bustamante, lumingon si Shera at medyo nagulat na makitang magandang babaeng kasama ni Antonio na dumating dito at iyon ay si Leila. Tinignan ni Eros ang babaeng tumawag sa kanya. Saka muling tumingin kay Shera, ngumiti siya sa babae. Saka nagsalita ng mahina. Pakikuha mo naman ako ng isang baso ng juice. Medyo naguluhan siya ng mga sandaling yon, subalit sinunod na lang niya ito. At walang lingon-likod na umalis doon upang kumuha ng juice. Tinutok ni Eros ang kanyang paningin sa likuran ng papalayong si Shera, bago hinarap ang babaeng bagong dating. Ano kailangan mo, Leila? Sa likuran niya. Patagal na tinutok ni Eros ang tingin sa babae, at pagkatapos ay nagtanong. Leila, bakit ka nandito? Ang magagandang mata ni Leila ay malabo at hindi maiwasan ang kanyang mga labi na maglabas ng panginginig. Mamaba niyang sinabi. Narinig kong ikakasal ka na sa iyong fiancé. Gusto ko sana makita ka sa huling pagkakataon. 10 minutong lumipas, bumalik si Sharon na may dalang juice. Nakatayo siya sa likod ng mga pulumpon. Nagmamasid ng mabutit iniisip na marahil ay umalis ng babae. Ngunit sa dulo ng kanyang paningin, si Leila ay bigla na lang sumubsob sa mga braso ni Eros. Ang maganda nitong mukha ay bahagyang namutla, dulot ng sakit, at umiiyak ng paulit-ulit. Sinilip ni Eros ang babae na nakasubsob sa kanyang buraso. Subalit wala siyang balak na yakapin ito pabalik. Hindi niya nais na magkaroon ng ibang kahulugan ng babae sa kanyang kilos. Kung sa ibang lalaki lang, hindi tinuturing na malabo o mabigat ang eksenang ito. Baka pinatulan ng ganitong arte ng babae. Ngunit si Eros ay kilala sa hindi pagiging malapit sa mga babae. Suplado ito at walang pakialam. Si Marlene bilang kanyang fiancé ay hindi nakakatulog sa kanyang teritoryo bago ang kasal. Lalo pang mga ligaw na insekto at paru-paro na dumarating sa kanyang pintuan. Kumpara dito ang pagpapahintulot niya na manatili si Leila sa kanyang mga braso isang special na trato na. Bigla na lang naramdaman ni Shera ang isang layer ng pagkatalo sa kanyang puso. Pinisin niyang kanyang mga labit dahan-dahang lumabas mula sa mga palumpon ng bulaklak. Hawak ang baso ng juice. Bago pa siya makalayo, si Douglas na matagal na siyang hinahanap ay biglang lumabas mula sa mga anino ng halaman at hinarangan ng kanyang daraanan. Shera, malandi ka. Sinabi mong wala kayong ugnayan ni Tito. Pero pinagkalubong lahat ng shares sa kanya ng patago. Galit na sabi ni Douglas. Tinignan ni Shera ang juice na hawak niya. Tapos tumingin kay Douglas na may masamang itsura. Sa mukha at kalmadong tinaas ang kamay upang ibuhos ang juice sa mukha nito. Ang basang-basang juice ay dumaloy sa buong mukha ni Douglas. Nang makitang itsura ng lalaking miserable, tumawa siya ng malumanay. Douglas, akin ang mga shares na yon. Ano man ang gawin ko sa mga to, hindi ko kailangan mag-report sa'yo. Okay, akala mo ba dahil ang tito ko na naging tagapagtanggol mo, hindi kita mahahawakan o magagalaw? Galit na sabi ni Douglas. Habang pinapahid ang mukha tinataas sa mga labi na may malamig na ngiti. By the way, ang nanay mo inatake sa puso dahil sa'yo. Dinala siya sa ospital ng driver, kalahating oras na nakakalipas. Walang nakakaalam kung patay na siya o buhay pa. Tsak na hindi mo to alam dahil abala ka sa pakipaglandian sa tito ko.
Bumagsak ang baso ng juice mula sa kamay ni Shera sa sahig at nagulat siya. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na nagtanong, "Anong ospital siya dinala? Gusto mo bang malaman?" Sagot ni Douglas, iniwas ang tingin kay Shera at pinansin ng isang lugar na hindi kalayuan sa kanya. Saka ngumiti. "Halikan mo muna ako. Kapag nasiyahan ako, saka ko sasabihin kung nasaan ang iyong ina." Hindi makapaniwala si Shera sa narinig, buhat sa lalaki at hindi niya kayang tanggapin ng walang kahihiyan na lalaking ito'y naglalakas loob na humiling ng ganito mula sa kanya sa ganitong pagkakataon. Masama ng sitwasyong kinalalagyan niya dahil naisip niyang kanyang ina, ngunit ang lalaking kaharap ay napakagarapal. Pinalo ni Douglas ang kanyang mga braso at tinitigan siya ng kalmado at nagbanta sa isang tinig na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig. "Walang problema kung hindi ka pumayag, basta hindi ako magsasalita. Tinan ko lang kung may maglakas loob na magtangkang magsabi sa'yo kung nasaan ang iyong ina." "Walang hiya ka." Sobrang galit ni Shera, ang kanyang mga kamay at paa ay nanginig. Iniisip niyang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang ina, kaya't kinailangan niyang lunukin ang pride at halikan ng lalaki sa pisngi, parang isang tipaklong na humaplos sa tubig. Diring-diri ang kanyang itsura at kaagad siyang nagtanong, "Sabihin mo na kaagad, bilis." Bahagyang umangat ang mga labi ni Douglas sa sinabi ng mahinahon, "Sacred Heart Hospital." Hindi na lumingon pa si Shera at nagmamadaling lumapit sa driver. Sa kanyang pagpanik, hindi niya napansin ang gwapong lalaking may makitid na mata, ilang metrong layo mula sa kanya. Nang mawala na si Shera ng lumang bahay, dahan-dahang inangat ni Douglas sa mga mata at parang napansin lamang ang presensya ng kanyang tito at ngingiti sa labit medyo nakakunot ang noo. Nagsalita siya ng seryoso. "Nakita mong lahat, hindi kumikilos si Eros at titig na titig kay Douglas na may ngiti ng tagumpay. At bawat salitang binanggit niya ay puno ng bigat. Anong sinabi mo sa kanya?" Dinig niya ang tinig ni Shera kaya iniwan niya si Leila at nagmamadaling pumunta doon, ngunit nahuli niya ang babae na parang nawawala ng pag-asa at binigyan ng magaan na halik si Douglas. Sa totoo lang, hindi matatawaran ang itsura ng mga lalaking mula sa pamilya Bustamante. Kaya naman ang pinaka-nakakainis ay eksena ng mukhang maganda at romantiko na parang isang pag-iibigan sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na nagpapakita pa sa kanya na parang isang tagapanood lamang. Kung pinilit ni Douglas sa Shera na gawin ito, tsak na hindi papayag si Shera ng basta-basta. Ngunit ang katotohanan ay si Douglas na lang ang nakatayo doon, nasa likod ng mga kamay at si Shera ang kusang nag-initiate. Patuloy na dumadapo sa puso niyang hindi magagandang nararamdaman at isang hindi nakikitang bagyo ang dahan-dahang nabuo sa madilim na mga mata ng lalaki. Ang persang binubuo niya sa kanyang isipan na hindi kayang pigilin at ito'y nag-umpisa ng kumawala. Wala, hindi na kayanan ni Douglas ang pressure mula sa kanyang tito kaya't nagmadali niyang ibinaba ang kanyang mga mata at tila magalang na sumagot. "Matagal na kaming kasal ni Shera. Sanay na kaming magkaintindihan. Siya lang naman ang nag-initiate ng halik sa akin. Sa pananaw mo, ganun ba katindi ang naganap na yun?" Tumawa si Eros na hindi nagagalit at sa isang kisap mata, nilapitan niyang distansya ng dalawa bago biglang tinamaan si Douglas sa ibabang bahagi ng tiyan. Tumuwad ang katawan ng huli, hindi kayang pigilan ng sakit. "Douglas, hindi mo pag-aari si Shera. Baka minahal ka niya ng labis noon. Pero ikaw ang bulag na nagdesisyong talikuran siya. Maaaring hindi alintana ni Eros ang nakaraan ni Shera, ngunit hindi niya matitiis ang totoo ni Douglas ay ganon." Napamura si Douglas, tinaas niyang kanyang paningin at tinutok yun sa kanyang tito at walang takot na tinanong to. "Tito, nakakapagselos ba?" Pagkatapos niyang sabihin yun, napatawa pa siya. "Eros, nainggit ka rin ba?" Hinininda ni Eros ang tinawag sa kanya nito sa pangalan at bahagyang kumunot ang kanyang noo. Tila nag-isip siya ng ilang segundo bago sumagot ng malamig at tuwiran. "Baka, bago to hindi pa naranasan ni Douglas kung anong pakiramdam ng pagkainggit. Kaya't wala siyang kakayang husgahan ng kakaibang emosyong nararamdaman sa kanyang puso." Malayo si inasahan ni Douglas ang sagot na yun, kaya't hindi niya intindi ang sakit na nararamdaman sa kanyang katawan at ang maramdaman niya ngayon ay humaharap siya sa isang matinding kalaban, tulad ng hindi pa niya nararanasan noon.